Pipe Network presents. Hello, everyone. Welcome to Rewind, a throwback podcast where we rewind to the past with a sip of wine. So we are here for another episode. And ngayon, alam naman natin na mainit na usapin talaga ang mga noontime shows. Grabe, no? Bigla siyang mainit na usapin ngayon na nananahimik yung world na yon pero biglang may mga ganap. Kasi actually, this April, mukhang malaking month for our noontime shows kasi ang daming yung napapabalitang changes like yung pag-reformat ng Itbulaga, pag-end ng Tropang LOL, and syempre pag nag-end yung Tropang LOL, babalik daw sa 12 noon time slot ang It's Showtime. So, grabe, no? Pero hindi pa naman to lahat sure, lahat to ay haka-haka pa lang. Pero imagine naging malaking news siya, like nag-trend talaga and maraming mga Pinoy or mga viewers ang nagulat or nagko-comment din on social media because naman watching noontime shows has been a habit na talaga for us Filipinos or for most of us. Sige, hindi ko nalalahatin. Kaya naman it's time for us to look back at some of our favorite moments, segments, stories, at saka mga ganap sa panonood ng noontime shows. And kasama ko ngayon, di ba imagine nyo, hindi ko din nakalain na gagawa tayo ng ganitong episode na i-explain ko mamaya kung bakit. Pero kasama ko ngayon, parang isa siya sa mga experts ng noontime shows na based on experience and panonood ha. Kasi parang baby pa lang yata siya. Nanonood na siya ng Itbulaga at saka ng mga noontime show. Kapag ka nagchichikahan kami, laging yun yung ano niya. And actually, you've heard him share those or some of those memories sa episode natin during our anniversary season. Kaya naman kasama ko na naman dito ang best friend kong adik sa TV din, katulad ko, pero ibang format yung kanya. We have Mart Francisco. Hi, Mart. Hello, I'm back. Kamusta? Yan. Arte, may pakamusta pa. Ano yun? Parang may ichichika ka sa amin. Kanina ka pa bumubulong-bulong dyan eh. Actually, I heard na mag-reformat din daw yung Showtime. Oh, so ang daming ganap. Pero gets naman kasi kung babalik sila sa 12 noon, for sure, dapat malaki siyang pasabog, 'di ba? Kasi sayang naman yung chance. Pero again, these are all unconfirmed yet, no? Pero Mhm. parang na-report naman na yun, tas may mga sources na. So, we'll see kung Supposedly. ano mangyayari. Pero yan ay nasa future pa. Tayo ay pabalik sa past. So, ang unang katanungan ko, ikaw, Mart, ano ang earliest memory mo ng panonood ng noontime show? Itbulaga sa ABS-CBN. In Yun yung fair, ang tanda earliest. mo na, naabutan mo pa yung Itbulaga sa ABS-CBN. In 1995 lang naman sila nag-GMA. So, Well, naabutan yeah. ko yung So, after nun, Itbulaga, Mara Clara? Hindi ko alam. Tama ba? Hindi ko alam kasi hindi pa ako buhay nun eh. Kasi naalala ko after Itbulaga. Hindi ko alam hindi pa sure. Kasi alam ko hanggang 3 ang Itbulaga dati. Hoy, parang hindi. Yan naman ang nakikita ko online na parang 1:30 lang yung Itbulaga. Eh, kasi di ba may Valiente pa, tas Mana Clara, Christy per minute, ganyan. Kasi naalala ko, natigil ako kasi 3 o'clock prayer na. Takot ako nun. Well, lagi naman nag-overtime yung mga noontime shows dati. So, baka uso na siya nun. Baka, oo. Yun yung earliest memory ko of watching a noontime show. Aha, 8 Bulaga on ABS-CBN. Ba't ko nga naman Yes. pinakikialaman yung memory mo yan, ano? Pero hindi, kasi minsan may mga ganun tayo, di ba? Yung mga hindi pala tama or parang akala natin ganun, pero minsan Nag-overlap. napapag-mix natin yung mga memories. But anyway, ako naman, ang earliest memory ko, isang linggo na po sila, in fairness naman. Ibig sabihin, ano na to, yung lumipat sila ng... I actually didn't know that it was originally a Sunday noontime show. Kasi in fairness naman, parang nauna naman yung ASAP na naipanganak bago ako. Kasi same year, 1995 yun eh. Pero ang natatandaan ko din was, in, nung nagkaroon ng MTV, parang meron pa for a time, di ba, na linggo, na every Isang Saturday. linggo. Mm. Hindi, yung every Saturday lang yung Apo, parang Sabado Live or something. So baka pwedeng yun din yung memory ko, hindi ko alam. Pero alam ko, nakikita ko yung isang linggo na po sila dati. But syempre, ay, hindi ko naiintindihan. Tapos yung Itbulaga, naaalala ko lang yung logo na luma.
Yung May very kalan. iconic na Itbulaga. Kalan ba yon? Hindi, Mm. kalan ba yon? O Ah, basta yung kalan. cursive yung it. Yes, kalan yan. Yon. Okay, Lalabas okay. siya sa kalan. Yan, with confetti. Oo, correct, correct. O dahil dyan, dahil nasimulan na natin ang pagbabanggit sa mga noontime show. So, of course, Smart, ikaw, you are a loyal Eat Bulaga viewer and parang yun lang naman yung kinalakihan nating noontime show sa GMA na as in it airs 12 noon. Oo. Ano? Actually, hindi ko na maalala kung ano yung katapat niya nun. Student canteen ba? Hindi ko maalala. Hoy, Katapat niya nung nasa student ABS canteen, siya. Nung nasa launch day. ABS Eat Bulaga. No, 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 no. Nabasa ko lang to sa research ha. It was SST, Salo-Salo Together, na noong lumipat yung Itbulaga sa noontime slot, ginawa silang pre-programming. So parang isa sila sa Mm-mm. mga original Showtime, ganon. Yung back-to-back na variety programs. Ay, hindi ko alam yun ah. Mag-research ka, sabi ng Wikipedia. Charot. Ay, meron lang kasi, alam niyo naman yan, mga ka-rewind, meron akong face na ganyan na wala akong ginawa kundi magbasa ng Wikipedia ng Pinoy Exchange. So, nababasa ko yung mga yan, pero hindi ko talaga pa siya na-experience. So, Bulaga, sobrang daming ano dyan, for sure, memories, no? Na mamaya, pagchichikahan natin. Ano lang muna, i-rundown lang muna natin. Kasi ako, dahil nga hindi ako masyadong mahilig sa noontime shows and aaminin ko na pagdating ng noontime, hindi ako masyadong kapuso unlike si Mart na yun lang, Itbulaga lang siya talaga. Ako, mas May MTV din naman ako. pero ako, mas MTV kasi talaga. Like, hindi kami nanonood ng Itbulaga before or bihira. Sobrang bihira. MTV talaga. As in, yon. Magandang tanghali bayan na naging masayang tanghali bayan na naging MTV ang saya-saya. O, di ba? Ang Ang saya-saya. dami. Hanggang sa naging game ka na ba na siya and Wawawi. Tapos, sunod-sunod na yan. And so on and so forth. Ilan ba? Ilan ba yung naging noontime shows ni ABS? Ilan ba ang naging katapat ng Itbulaga? So, bibilangin natin talaga, no? So, Apo, MTV, tatlong MTV yon. Kasi parang they're counted as separate programs talaga eh. Yes. Parang hindi siya talaga reformat, pero yon. And then, Game Ka Na Ba and Wawawi back to back. Ay, hindi. Naging back to back pa for a time yung Game Ka Na Ba tsaka yung MTV, the third MTV eh. Tapos, Wawawi, and then, yung Showtime na naging Wawawi, Pilipinas Singip, Pilipinas Ah, CPA? Pilipinas Pilipinas Win na Win na Win. Win! Mhm. Tingnan mo, hindi ko siya nalista sa sobrang forgettable. Sorry. Pero may memory naman ako dyan. Mamaya. Happy Magkakilala na ata PHA. tayo nun eh. Hindi pa. Ano ba? 2010 yan eh. Hindi pa. Happy PHA and then Showtime. So 10. Mhm. Pero dalawang beses yung Showtime doon. Kasi di ba yung Ganun-ganun ginagawang sila. 230 yung Pilipinas Win na Win. Which is, kawawa din naman sila. Pero anyway, mamaya na yon. May Yan. tanong ako, yung sa MTV, di ba naging MTV, tapos masayang tanghali, tapos ang saya-saya. Alin dun yung ilang beses na na napasara ni MTRCB? Hindi naman napasara, I na-suspend lang. mean, Exage ka naman. na-suspend. Ah, parang ano naman, dalawang beses lang naman. At saka parang MTV lang ata talaga yon. Kasi, or hindi, yung yung magandang tanghali at saka masayang tanghali ba yan? I think. I'm not Hindi ba sure. nagkaroon din ng ng Pera o Bayong na separate show? No, it was SF-SF. Yun yung SF! title. Yun, SF. So Yes. yun, isa pa. Oo. Pero saglit lang yun, parang 2 weeks lang yun eh. Kasi Yun yung parang filler sabi. program lang siya talaga. Actually ako, spoiler kayo, dapat mamaya pa yun eh. But anyway, yung Ay, sorry. SF-SF, napanood ko yan. Yung pilot episode niyan mismo. Yan yung ano, di ba? Yung nagva-viral sa YouTube ngayon. Yung mga sumali sa Pera o Bayong, sila Chris Aquino, sila Sharon Cuneta. Star-studded yun. Napanood namin yan. Tapos si Ami Perez tsaka si Kuya Dick yung main hosts. Yeah. Na sila yung nag-SF-SF, ganyan. Kasi sila lagi yung SF-SF. Kasi nga, pag Pera o Bayong, di ba yun yung mag-isip ka ng ano. Mm-mm. So, SF-SF, ganyan. Tapos sabi namin, uy, may bagong noontime show. Kasi bago siya talaga. As in fairness naman sa ABS, hindi naman siya nagbukhang filler lang. Talagang parang bongga din naman yung pilot episode.
So, yun. Tapos akala ko hindi na babalik yung MTV. Yung pala parang, syempre, ilang taon lang ako noon. So, malay ko naman sa mga filler shows and Anong year ba yan? 2000, 2001, mga ganun. Si ano, Rico yan? Ah, Two, ano ba yan? Jump na tayo, napunta na kay Rico yan. Anyway, yun, eto na. So, eto na, ang mga ano naman natin, pag-uusapan. Para diretso na talaga, di ba? Hindi naman mabubuo ang noontime shows kung walang mga favorite tayong segments. And each of the segments, ang daming memories and moments talaga dyan na unforgettable. So before this, pinaglista ko na si Mart. Tapos sinenya sa akin, sobrang dami. Pero mostly puro Itbulaga. Ako naman, medyo a few lang. Pero sige, pag-usapan na natin ngayon. So, Mart, the very first, kapag ka tinanong ka ano yung favorite segment mo or hindi mo talaga makakalimutan before sa Itbulaga or sa any noontime show, ano yon? So, pag sinabi mong noontime show, ang first na may isip ko dyan is Laban o Bawi. Oo Since naman. parang yun yung napanood ko na medyo may isip na ako. Elementary days kasi yun eh. Tsaka syempre dyan galing yung iconic na Laban, laban, pagbawi, bawi. Alam mo, I was so confused. I'm sure ikaw makakapag-explain ito, no? Kasi nilista mo rin siya, ako din nilista ko eh. Ano ba ang difference ng meron o wala sa laban o bawi? Kasi ang alam ko before, based sa napanood ko, iisang segment sila. Pero, yung pareho, yung asin ko ano yung pera o bayong, yun talaga yung counterpart, di ba? Pero magkahiwalay ba yung meron o wala at saka laban o bawi? Or the other place, the other, parang ganon? Nauna si Meron o Wala. Yun, Doon yun ang, nag-start, doon nag-start si Sex Bomb Girl sa Meron o oo. Wala. Kaya tinawag na doon pa nagsisimula yung ano eh, si Akang. Yung pa yung, iba pa yung name si Sex Bomb Girls nun eh. Meron o Wala. Hanggang sa naging Laban o Bawi. Si Meron o Wala, parang may huhulaan ka kung may laman ba yon. Si Laban o Oh, Bawi, huhulaan mo kung anong numbers yung lalabas. oo. Kung lalaban ka ba Okay. o babawi ka. Tapos syempre, mas naging iconic yung laban o bawi kasi siya yung mas Mhm. nagtagal. So, pinalitan Yes. ng laban o bawi yung meron o wala. Oo. Okay, okay, okay. Pero may isa Ah, akong ano dyan, medyo personal experience na meron ng wala. Sumali yung daddy ko sa meron ng wala. ay, totoo. Okay, ano nangyari? Oo. Hindi siya clear sa akin. Pero sumali siya. Wow. Pero ano, meron Hindi o siya wala? natalo. Hindi siya nanalo. Bakit? Anong hula? Nawali Ay, siya. hindi mo na matandaan kung Hindi ko na meron o maalala. wala. Oo. Aha, bongga. Ah. Hello, Tito, bless his soul. Pero, Ganon ka bongga. fan ng dad ko kasi ng ano, Itbulaga. Hoy, at least bago siya nawala, meron siya na-fulfill sa bucket list niya. Makasama sa So, Itbulaga, di ba? Bongga. kaya Ikaw ba, ano, have you watched Itbulaga live? parang no pa. Ah. Showtime. Showtime lang ang napanood ko live. Ako din, I've seen Showtime once. But Ako I've been to twice. Showtime twice. Oh, yun yung lagi kong kinikwento, yung nag-hi ako kay Angel Locsin. Hindi pa kami magkakilala nun. Tapos sabi niya, uy, kamusta? So, syempre, na-touch naman ako. Uy, close kami ni Angel. Char. Tapos, ano ako, magkakilala kayo? Hindi, nag-hi lang ako. But at least, ano na yun, naging legit naman later. No, nag-hi, hello na kami talaga. Kilala na niya ako. And then, yung isa naman was for a research, for an article na gagawin ko. Yung Anatomy of Showtime. Dapat din, manonood ako ng Itbulaga pre-pandemic. Kaso, those, ano yun, during the days na before the lockdown na. As in, a few weeks lang or days before lang. Or parang a week before. Parang, supposed to watch Monday, hindi na sila tumatanggap noon ng audience. Kaya lang, yun yung ano, time na meron din akong COVID scare. Hindi pa uso yan. Pero, para akong sinisipon na, masama yung pakiramdam ko. So, tumanggi ako. A few days later, nag-lockdown. So, hindi ko na siya nagawa. Sayang. Natuloy. Oo. Pero may isa tayong beshi na kasama na nag-Itbulaga, remember? Sino? Si Ish. Bawal judgmental siya, di ba? Nagbawal judgmental si Ish? Oo. Pero hindi siya yung ano, siya yung parang someone to help the contestant. Eh, ang Ah, contestant ata nun si oo. Mikael. Oo Oo. nga. Oo nga, no. Oh my gosh, oo nga pala. Correct. Hindi ko na natandaan yun, ah. Anyway, ano na yan, fast forward na yan. So, balik tayo. Sa laban o bawi, meron o wala. Mm-mm. Okay, so yun ang sayo.
Yun ang una mong may isip. Ako naman, kung yung kalaban, pera o bayong. Pero, ikaw, baka masasagot mo to. Sino ba talaga nauna? Laban o bawi o pera o bayong? Kasi ang alam ko, pera o bayong. Alam ko pera o ba yung? Kasi pera o bayong was even made into a movie that was how iconic pera o bayong was. Ako, aware ako kahit fan ako ng Itbulaga. Naging iconic si Pera o Bayong kasi nung time na yun, naging favorite namin yung mga kanta na ano, Goodbye, yung mga ganon. Yes! Oh my gosh! Oo nga. Saka may isa pa, dalawa yun, na tinutugtog. Yun ang natatandaan ko, yung Yung goodbye. Kapag Goodbye. ka I may hate mag-ano. to see you Tapos ang go. dami-dami nila, 'di ba? Na ano, pinaka gustong-gusto ko lagi sa pera o bayo, yung kapag ka nagpilahan tapos yung malilimas yung madaming-madami. Sorry, ang sadista ko po, pero ang saya kasi, 'di ba? Yung kasi nandun yung thrill na parang, uy, may isang pumili dito, tapos yung isa dito. Tapos ang fun din, yung kapag ka nanonood ka sa bahay as a viewer, tapos pinipili yung sagot mo. Kasi yun yung alam mong tama. Tapos yun yung tama, 'di ba? So parang, kung nandyan ako, nanalo na ako ng ano, ng Hmm. pera or Yun naman din whatever, yung, 'di ba? hindi naman kasi yung exciting pag nanonood ka ng time shows. Parang nakikilaro ka din sa kanila. Oo. Sa laban o bawi, ano yung segment na ganyan, yung elimination, yung bago ka mapunta doon sa huhulaan mo kung 1 million or something? Alam ko ganun din. Pagkakatanda ko ganun din. Medyo Pera o Bayong din. Yung may pipilahan din. Sa pera o bayong, sorry, alam mo, for some reason, mas favorite ko yung pera o bayong sa ganyan. Pero pag yung pagdating na sa hulaan ng 1 million, parang mas naaalala ko yung laban o bawi na inaangat ba? Kasi ano yun, naging iconic din yan because of ano, Sex Bomb Girls. Tsaka with Vic Soto. Kasi 'di ba, matagal bago iangat. Oo. Tapos bago iangat, magsasalita pa yung Sex Bomb Girls, kakanta Kasi pa bababa. sila. Yung Ganon din ba parang binababa, di Papa, ba? Papa, sure ka na ba? Gaganon-ganon pa sila, 'di Oo. ba? Oo, pero binababa din ba nila yon? Yung kapag kainangat Gaganon, tapos tapos, gaganon. oo. Kasi parang sa Wawawi ko na yan na kita eh. Hindi ko matandaan yung sa pera o ba yung kung paano nila ginagawa yung pa-thrill na ganyan eh. Pero parang ganon din eh, di ba? My Sa akin ka talaga gosh. nakaka-add talaga ng magic yung Sex Bomb. Kasi sumisigaw talaga sila. Yung habang inaangat ni Vic Soto, tumitili silang lahat. Oo. So, mas mapapanik ka bilang viewer. Oo. Ay! Gumaganon ba? Gago, guys. Parang naaalala ko eh. Oo, parang naaalala ko yung facial expression eh. Tsaka yung kanta, yung Papa, Papa, sure ka na ba? Gaganon-ganon pa sila. Grabe, Mart, no? Pag binabalikan, ang aga ng realization ko, pero ang daming ano, iconic moments. Yung mga nakalimutan mo na, pero pag na-bring up, bumabalik siya, tapos Maaalala mo. maalala mo, di ba? Okay, so meron ka mga nilista dito. So, isa-isahin na natin. Kaserola ng Kabayanan, what is that? Yan yung ano, magsusulat ka ng letter. Basta magsusulat ka ng letter, tapos mabubunod ka. Before kasi, para makasali ka, ganun ang gagawin. Masusulat ka ng letter. Snail mail. Tapos magbubunod sila. As in, I remember nun, parang buong Quezon City Circle, punong-puno ng letters. Tapos ang kumukuha na ng letters is yung ginagamit pang construction. Yun. Yung nagdidig. Gravel? Hindi grabe. As in yung big cars na nagdidig. Big trucks. Ah! Okay. Hindi ko alam kung ang tawag, pero Pero I Quezon City forgot. Circle yun. Yung gitna nun, puro letters. Tapos ang host Aha. nun, time na yun, si Ruby, Jimmy Santos. Silang dalawa nun. So naging iconic siya Oh. kasi parang isa yun sa nag-start ng mga malalaking papremyo. Ah. Syempre hindi Ganung siya time. iconic for me kasi hindi ko naman yata naabutan or napanood yan. Pero, Ano siya, mid-90s siya. aha. Pero hindi umabot din siya ng mga 1999. Tapos, Ah, naging iconic din, 90s. Okay. yes, basta 90s siya. Tapos, another iconic thing about Pera ng Kabayanan. Ay, ano yun? Nawala ako. Kaserola Sa ng Kaserola ng Kabayanan. Kabayanan, diyan nag-start si Gracia. Oh, hi, Sam. Si Ano ko Samantha yan? Super love ko Lopez. yan, si Mm-mm. Miss Sam Lopez. So, dyan siya yung grasya. Siya yung Kasi, nag-aano. kasi siya yung namimigay ng grasya. Alam ko medyo may ganun din. Oo. May ganung story din. Kaya naging Gracia. Obviously, kasi hindi naman grasya yung name niya. Samantha Lopez na yung gamit niya. Yun, diba? Mhm. Okay, o magsalit-salit tayo. So,
Or hindi, pwedeng chronological order na lang. Pero yung sack mo, bet mo, ito, this one I don't know also. Nung ano kasi, early 2000s, nauso yung mga challenge. Di ba nandiyan, nag-start sila Extra Challenge, ganyan. So, Oo. every noon time naman, may mga ganyan si Itbulaga. Alam ko nagkaroon din yung EBS ng mga ganyang moments. Yung kakain ng sili, kakain ng hilaw na hipon, mga ganon. Eh dyan, kung maalala ng audience mo, ay ng listeners mo, yung moment na kumain si Tony Gonzaga, kumain siya ng ng buhay na hipon na pinakain siya nila Francis M. Yan yun. Si Sak mo, Mhm. bet mo. Alam mo, ang ganda-ganda nung ano na yon pag napapanood ko. Sorry naman, no, babalikan lang natin. Kasi yun yung time na love namin sa bahay si Tony. Kasi she was so simple, she was so Yes. malapit sa ano. And ano mo yun, kung i-compare mo sa ngayon or how, parang what she has been now. Or even before, yung nag-host na siya ng PBB, parang, ano yan, ano yung pangalan niya? Ultimate Multimedia Star, tama ba? Tas makikita mo yung beginnings niya na kumain siya ng buhay na hipon sa Itbulaga, 'di ba? Tas ang ano-ano niya talaga, yung parang ang unfortunate niya dun sa part na yun na sa kanya napunta samantalang yung iba ang sarap yung ice drop, yung lato, 'di ba? Yung andaling kainin, yung kanya talaga buhay na hipon. Tapos si Francis M, bless his soul, hindi kumain ng hipon, nakakainis. Mas matapang pa si Tony. Oo. Pero yun nga, alam mo yun kasi syempre si Tony baguhan nun, 'di ba? So not for Lahat anything gagawin. pero Mm. gagawin mo talaga, 'di ba? Or hindi kasi syempre hindi naman nga niya ka-level sila Joey, Vic and lahat ng mga nandun, siya yung baguhan, 'di ba? So Siya yung mahihiya bago. ka siya yung nauna, yung parang siguro kung nakita niya si Francis M ko na-realize na shucks pwede naman palang tumanggi, di man lang ako tumanggi. But even then, hindi na buti sana kung si Layla yung tumanggi, 'di ba? Parang gano'n. Pero Francis Ah, M na rin naman kasi si Francis M. oo nga pala, nandun pala si Leila nung time na yun. Oo, tsaka si Leila Paolo, Kuzma. 'di ba? Mm-mm. Yes. Uy, favorite ko si Leila Kuzma. Mamaya natin pag-usapan 'yan. Okay. So next segment naman kasi makita natin yung Pera o Bayo. Ako naman, if you will notice, iisahin ko na lang 'to. Ang gusto ko talagang segments usually, yung mga may ano, hindi reality eh, competition aspect. So ito yon TV Idol, You're the Man, tapos nagkaroon ng spin-off na Love Idols, You're the Pair, at saka Teen Pop Star. Lahat yan sa MTV. I don't know which incarnation of MTV they are from, pero pero pinaka-vivid sa akin ngayon, of course, TV Idol kasi halos lahat sila doon nagkaroon ng career after Yan ba after yung kila they Jonalyn? joined TV. Hindi. TV Idol, You're the Man. Puro lalaki to. So, di Ah, ba uso okay. kasi before Calendar Girl Mm. or Yes, I any remember that. like Little Miss Philippines, ganyan pang babae. So, ito yung parang isa sa mga few noontime show competitions na puro lalaki yung contestant. And they were looking for the next TV idol. At ang super favorite namin doon ay si AJD. So, dyan nagsimula si AJD. As in, my gosh, ang gwapo-gwapo ni AJD talaga nung time. Gwapo pa rin naman si AJ. Pero, I mean, nung time kasi na yon talaga, parang, my gosh, AJD. Tapos ang nanalo, si Aaron Villena. Na inis kami. Parang, bakit siya yung nanalo? Ba't hindi si AJ ganyan? Pero love ko naman si Aaron ha. I mean, gwapo rin naman nga si Aaron. Pero kasi si AJ yung time na yun. Yung talagang, alam mo yung teleserye leading man. Mm-mm. Mm-mm. Ganyan. Siya talaga. Pero in fairness naman kay AJ, kay Aaron, di ba? And may isa pa si JE Season. Parang for a time, nagkaroon din siya ng career. And then, hindi ko na matanda. Alam ko lima sila dyan eh. Kasi si JE, si AJ, tas alam ko may isa pa. And then parang dalawang wildcard. Si Aaron was a wildcard contestant. So very Eric Santos nga raw yung ganap sa kanya kasi siya yung kasi wildcard din siya. Then sumunod yung Love Idols, You're the Pair. Favorite din namin to dati pero for some reason, mas napanood ko to kasi sa TV Idol, pero for some reason ngayon, hindi ko na siya matandaan yung mga contestant. At hindi ko rin naman ma-attribute na alam kong si Kian Cipriano ay galing sa Love Idols kasi ang alam ko, na out na ba siya nung super subaybay na kami, parang ganun. Basta naaalala ko lang may isang contestant, pangalan niya Jen, tas ang pretty-pretty niya.
Tapos, ang laging ginagamit na theme song dyan, uso nun dating Ella Enchanted, di ba? Yung Don't Go Breaking My Heart. Yung si Jessie McCartney. Tsaka sino yung kasama niya? Si Anne Hathaway din ba yun? Di ko Yung ka-duet maalala. niya. O basta yung Don't Go Breaking My Heart na theme song ng Ella Enchanted, uso yan dati. So, yan yung ginagamit na theme song ng Love Idols. So, malamang kung Ella Enchanted, ano na siguro to, patapos na, padulo na ng MTV to. Yung paano niya, yung last incarnation na. Tapos yung sumunod is Teen Pop Star. May uso ni Star in a Million nito pero meron din Teen Pop Star. Tapos, ito yung tawang-tawa kami kasi sa Sana'y Wala Nang Wakas, may connection to sa Sana'y Wala Nang Wakas, merong part doon na si Angelica de la Cruz, sumali yung character niya sa isang competition na ang title ay Voice of the World. Tapos may, in fairness naman sa Sana'y Wala Nang Wakas, effort talaga. May theme song na I'm the voice of the world, I'll be a star, ganyan. Nung natapos yung Sana'y Wala Nang Wakas, narinig namin, nung nanonood kami ng Teen Pop Star, aba, ginamit yung song. Ginamit siya na theme song ng Teen Pop Star. Tapos sabi nila, sabi ng mga kasama ko sa bahay, totoo ang kanta pala yan. Tapos sabi ko, in fairness, meron na rin akong logic ng TV nun. Sabi ko, hindi. Siguro ginawa yan talaga for Sana'y Wala Nang Wakas. Tapos sabi nila, sayang yung kanta. So ginamit na lang nilang theme song ng Teen Pop Star. Kasi parang wala namang sense na Teen Pop Star. Tapos Voice of the World, I'll be a star yung lyrics, di ba? Ang layo sa Pero, title. that was one of the first, well, nauna yung Star for a Night. Pero, dito unang nakasama pa si Angeline Quinto. Yes. So, isa siya sa mga win. Sa Nandiyan si pagkakaalam ko, Jonalyn, di ba? I don't know. Sumali din si Jonalyn dyan. Oh! Sumali din si, hindi ko sure kung si ano to, Clarice de Guzman. Basta Parang may mga alam ko yung Clarice de Guzman. Oo. yan, may mga sumali din na yan. Oo, Tapos oo. magkalaban si Jonah noon, Jonalyn, tsaka si Angeline. Ang galing mo, alam mo yun Kala ko hindi Mm-mm. mo alam. Kasi hindi ka naman nagre-react Pero basta yun, ang favorite ko dyan si Sherilyn Flores. Tapos alam mo, hanggang ngayon, meron yan sa Spotify, yung album ng Teen Pop Star. Tapos lagi kong pinapakinggan pa rin yung kanta niya na When I Need You na originally ni Celine Dion yata. Basta gusto ko yung boses niya na malaki, ganyan. Tapos ang isa rin na sumikat, hindi naman sumikat, pero isa rin sa mga naging na songs dyan, yung version ng Hopelessly Devoted to You na isa-search natin ngayon. Ano nga pangalan ng contestant? Dali real time to guys. Ayan unang lumabas, Voice of the World. Ayun, si Jeds Charlotte Santos. Hopelessly Devoted to You kasi ginamit yan as a theme song ng isa sa mga Korean dramas na pinalabas sa Sandaras Romance. Ang vivid ng memory ko, hindi ko alam May bakit ganon, hindi ko naaalala alam ko yun yun. Hindi ko alam. Hindi ko alam yung Sandaras Romance. May ganon ba? Di ba alam yung Sandaras Nag-exist. Romance? Panghapon Hindi. yun. Para siyang anthology for Korean dramas. Na Tapos kay every... Sandara yun. si Sandara yung host. May host siya. Ay, host siya. Tapos, yung mga shows, yung mga Korean pinapalabas drama. doon, tapos mabilis lang. K-drama. Siguro mga 1 month, ganun. Parang mga 1 month, ganun. So, anong Sandaras i-host niya Romance. doon? Wala. Nag-ano lang siya. Parang may malang. K- Kasi gets ko yung kung MMK, may binabasa siya. Or may Wala. kinukwento siya. Parang lang siya, nagnanarrate na, anong next sa mangyayari. Ganun. Yung mga Ah, gets. pink modern romance sa telebisyon with Nora Yeah. Honor. Ganon. Except na ito, Korean drama yung inaano niya. Oo, kasi alam ko yan, hindi ako nag-iimbento kasi yung Sunshine of Love pinanonood namin. Isa yun sa mga Tapos ang theme song nun, Take My Breath Away ni Jessica Simpson. Yun yung ginagamit na background. Tapos si Song Ye Kyo yun. Kaya alam namin kasi galing Endless Love, di ba? Tsaka Full House. Or nauna ba yan sa Full House? Basta may Endless Love na nun. Tapos, nandito siya sa ABS. Ganyan. Anyway, nanligaw na tayo. Mart, ikaw Layo na. naman next. Pinoy Henyo. Very present na yan eh. Wala bang iba? Hindi. Nag-start yan dati. Oo, Before alam naman pa. natin. Oo Nag-Pinoy Henyo naman. pa nga sila Ami Perez naalala ko. Meron 'di ba? Ikaw ba yung nag-send sa akin nun, yung habang kapiling ka, si Ami tsaka Oo. si Angelica ata yung naglaro. Silang dalawa yung magkalaro. Meron pa noon. Basta ang naaalala ko, nag-Pinoy Henyo din ata. Hindi ko sure kung Pinoy Henyo yun. Pero naglaro din yung parang ang pangalan nila, mga Girls of Noontime. So, naglaro si Ami Perez, naglaro si Bing Loizaga. Basta yung mga nasa kabila.
Naglaro sila sa Itbulaga. Inisip ko yung Bing Loizaga. Sa Apo nga pala siya, no? Basta yung mga girls from nakatapat na show ni Itbulaga, naglaro. Di ko lang sure Oh, kung that's so Pinoy Henyo nice. yun. O pang mo, ano na yan eh. Pang next segment na natin yan eh. Charot. Pang next segment na ba? Ano ba yung next segment? Yung mga ano eh. Mamaya, anyway. Wala. For me lang, it's iconic, si Pinoy Henyo. Kasi imagine First mo, ko, of course. ano siya, naging game siya every Christmas party, family reunion. Hindi ba? So yung ganung format ba? Itbulaga lang ba talaga yung nagpauso ng Pinoy Henyo? Yung pangalan, I guess, no? Yes, yes. Pero yung Parang. ganon, Sa yung Philippines, nandito, I think Oh, that's so. so I think so sa nice. Philippines, Kasi alam ko, meron naman sa States na mga ganyan. Kasi all the while, I thought Pinoy Henyo is really a game that is Pinoy Henyo. So, ganun pala siya. Okay. That's so nice. Okay, nasa Itbulaga na rin naman tayo. Would you believe na isa sa mga segments na tumatak sa akin Oh, is wow. itaktak mo o tatakbo? The That's new version, 2007. the 2007-2008 version of Laban o Bawi. Tama, di ba? Mm. Yun yun. Yes, yes. Yung And may kaya lang wheel. na, yes, yung may wheel. Tapos Mm. nagtataktak na paulit-ulit si Joey at saka yung contestant na pinapasayo na itaktak mo. Alam mo kung bakit ko siya naging gusto or bakit siya tumatak sa akin? Kasi yun ang last segment bago manood ng Daisy 7. So, habang inaantay ko yung Daisy 7, edi yun talaga yung panonoorin ko. But speaking of Eat Bulaga, we are missing something. We have yet to talk about. Hindi ko alam kung naisip mo siya. Pero ako talaga, while reflecting, reflecting talaga no, on this episode, naisip ko talaga na kailangan kasama siya talaga. And it's very timely right now because it's malapit na to happen. Eat Bulaga Lenten Specials. Right. Oh, hindi ko naisip yan. Lahat ng mga bago nilista mo, bawal judgmental, bulagaan. Pero yung Eat Bulaga Lenten Specials, yun ang kinalimutan mo. Eh ako nga, yun lang yung time na nanonood ako ng Eat Bulaga dati. Yun, kaya ako siya naisip kasi mas mahilig ako talaga sa drama. So every time na may plug of an Eat Bulaga Lenten special or even MTV before, kasi MTV yung gumagawa niyan sa ABS, di ba? Siyempre yung Wawawi, hindi naman kasi. Paano Ilan lang naman naman niya sila doon. gagawin, di ba? Oo, alam naman yung puro girls. Pero sa bagay, yung Showtime nga, nag-guest-guest na mga ano, di ba? But anyway, lagi nakakatawa yun kasi nga, parang ano sila, yung hindi mo nakikita nagdadrama sila Joey, sila Yes. Vic. Refreshing. Tapos, Mm. okay, so habang magkikwento ko, isipin mo na kung ano ang hindi mo makalimutang Itbulaga Lenten Special. But ako, I have three. Number one, alam mo, parang hindi ko alam kung nakwento ko na to sa isa sa mga podcast episodes. The first is Ang Kayamanan. Ang naalala ko na lang na cast dito ay si Joey De Leon tsaka si Tony Gonzaga. And basta pamilya sila. Tapos, si Joey, siya yung strict father ng ano. Hindi ko alam bakit ang kayamanan pero I think baka may mana-mana issues to. Basta siguro ay ano sila tama, iba-ibang pamilya. Tapos si Joey si Tony may kapatid pa siyang lalaki, alam ko may kuya siya or younger na kapatid. Tapos si daddy nila si Joey na super strict, super basta bad siya. Tapos, ang hindi ko kasi makalimutang eksena dito, ang sosyong-asyong ang karakter ni Tony, habang namamalansya, kumakain ng chocolate. So, pinaplansya niya yung damit ng tatay niya. Tapos, nalagyan ng chocolate, isusuot yata. Tapos, ayun, binugbog siya ng tatay niya. Tapos, alam ko, meron, parang ano pa siya. Hindi ko alam kung dugo ba yun o yung chocolate din mismo yun. Basta binugbog siya, tapos dumugo yung bibig or nagkaroon ng chocolate. Parang ganun. Yun yung naaalala ko. Tsaka naaalala ko yung logo ng Ang Kayamanan. Tapos, yung isa is Liwanag sa Dilim. Oy, ganda. Attorney Lenny na theme song. Pero bago siya maging theme song doon, yun, ano siya, well, baka kanta na siya ni Rico Blanco. Pero super luma na to eh. As in, matagal na siya na napanood ko lang siya in one of the Holy Week specials na, yung alam mo yun, di ba nagre-replay ng Holy Week special kapag Yes. ka so, ang kwento nun, hindi ko actually siya natapos. Naumpisahan ko lang, hindi ko natapos. Pero, ang kwento naman nito is si Aiza Seguera at si Francis M. Soul, magkapatid.
Naalala ko So, yan. bata pa si Aiza, tas si Francis M. Parang, hindi naman evil, but bad siyang brother. Tas bulag si Mm. Aiza. Tapos, hindi ko alam. Alam mo, hindi ko matandaan kung ano nangyari. Kasi alam ko talaga hindi ko siya natapos eh. Pero bigla na lang nung binalik ko sa TV, namatay si Francis M. Tapos yung mata dinonate kay Aiza. Kaya liwanag sa dilim. Yun yung naaalala ko. And then the other is Perfect. Eto rin, hindi ko siya sa Itbulaga mismo napanood. Napanood ko siya sa Holy Week Rerun. special na rin. Sa rerun na rin. Mm. Si ano to, Vic Soto to, tas kapatid niya si Sherilyn Reyes. Lagi may kapatid si Sherilyn Reyes. Tapos, tama ba? Oo, tama. Si Sherilyn Reyes, yung kapatid niya. Tapos, si Diana Zubiri is parang girlfriend ba ni Vic na hindi mabait. Tapos si Vic, perfectionist siya. Pero, yung talagang, yung pinakamababaw na plot niyan is, si Sherilyn yata, hindi niya ma-pronounce yung P tsaka yung F. Ang galing nga eh, kasi ngayon ko na na-realize yun na perfect. Kasi gusto ng perfection, tapos yung P tsaka yung F, parang nabubulol siya. Tapos, basta maganda yung ending yan eh, na parang nagkabati sila magkapatid, tapos si Diana na-discover nila na mukhang pera lang, ganyan, ganon. So, yun yung naalala. I'm sure ang dami pa, pero yun yung mga episodes na naalala ko. Ikaw? Alam mo, don't kill me, pero wala akong naaalala episode. My gosh, Char. Naaalala ko lang na merong episode si Joey na nanay niya si Rosa Rosal, mga ganun. Pero wala akong naalala specific episode. Alam Talaga? ko lang na family-oriented lagi yung stories nila, magkapatid, magkaaway, ganun. Oo, Lagi usually nga, nag-iikot sa ganon. family. Mm-mm. Yeah. Alam mo, there is this page on Eat Bulaga Wiki. Ang ganda. Kasi meron pa silang mga title card. I wonder where did they get this? Saan? Sige, send mo nga sa akin. Okay, so 2001 pala yung Liwanag sa Dilim. Ang huli ko napanood na ganito is yung God Gave Me You ni Alden Main and ni Jake Ejercito. Pero hindi naman Yan. Lenten yun eh. Lenten yon. Lenten ba yun? Yes, Lenten special yon. Hindi ba yan yung parang Hindi, ano yun? Iba mental yon, iba health yon. Iba something? yon, iba Iba yon. ba yan? Telesine yon or parang ano. Ooh, right. Talis. Okay, so wag na nating pagkwentuhan yung mga bawal judgmental unless meron ka talagang katangi-tanging kwento about this recent segments kasi sobrang bago na siya eh. Ang recent, ay, ang nilagay ko lang siya dyan sa list na yan because siya yung nagpabalik sa akin manood ng EB. Ah, Sa Showtime pinapanood ko. Kaya nilagay ko lang dyan. Pero yeah. we can change naman. O hindi, Ano ba? syempre ikwento mo yung Kalye serye kasi ikaw ang kilala kong ultimate fan ng Kalye Uy, serye. My hindi ako goodness. Well, Madami marami pa akong kaya kilala, madami kayo, pero I mean, inside my circle, talagang ikaw na sobrang pinagtatanggol mo ang Alda before. Kulang na lang Before. sumama ka doon sa mga mga nagpe-pray over. Nag-lights. Oo, with Nagsisinda light ng kandila. sticks. Pero ano ba ang charm na meron ng Kalye serye for you? Bakit ka na-hook? Again, si Daddy kasi yung nag-ano sa akin yan eh. Nag-influence sa akin. To the point na nung funeral ni Daddy, nag-message ako dun sa isa nating kakilala who works for Itbulaga. Sabi ko, uy, baka naman pwedeng pumunta si Main sa week. Eh kasi sakto kasi yun. Second week of Aldab na namatay si Daddy. Ay, yeah, oo. Yun yan. Ano ba yung charming Aldab sa akin? Super, hindi. For me kasi, genuine kasi sila nung time na yun. Nung hindi pa masyadong nahahaluan ng script. Mhm, mhm. Iba yung kilig. Hindi ako kinikilig sa mga usual na love team sa Pilipinas. Pero nung nakita ko sila, iba yung magic, yung rapport nila. Kahit split screen sila. Kikilig. Ikaw ba? Hindi mo ba na-feel yun? Na-feel ko naman in certain episodes, but again, dapat ba, hindi ko alam kung nasabi ko to kanina, hindi naman ako talaga super fan ng noon time shows. So, for me, nagtatrabaho na ako niyan sa media, di ba? So, for me, it was more of work. So, if I don't want to watch it or if I don't have to watch it, I won't. But, there were certain episodes that I watched out of my free will. And one of those is yung makikita na sila dapat na sinarangan ng plywood. Plywood, yes. Yes, and the Tamang Panahon concert, which I mentioned on one of our recent episodes,
naiyak naman ako sa tamang panahon kasi parang, uy, wow, finally, they've seen each other after. Kasi nga, dahil nasubaybayan ko based sa mga articles but hindi ko talaga siya sobrang pinapanood. But, siguro, hindi lang ako fan nung yung alam kong totoo, pero make believe. Pero make believe. Yung percentage siya in a real way. Mm, Yung parang mm, siyang stage play, ganon. mm. Kasi even in yung mga sa MTV uso kasi yan dati din di ba? Yung sila, magsiskit-skit ganyan. Hindi masyado. Hindi talaga. Hindi ako talaga masyadong fan. Ako lang 'yon. Okay, that's an unpopular opinion and a confession. Hindi na ako talaga fan ng If it's in theater, yes. Pero yung mga skits sa noontime shows, hindi masyados. Ang naano lang ako na ganyan is yung sa Showtime. Yung alam mo yung stage na nakabaliko. Ay, nagbabasa sila ng malaking libro. Hindi yon, hindi yon. Hindi ba yun? Not even that. Yung nakabaliko yung stage, hindi siya pantay. Basta yung stage hindi pantay. I don't know, baka one episode lang yun. Parang doon lang ako namangha. But nonetheless, hindi ako fan. Ang ano naman kasi, ang magandang thing about Aldab was, accident kasi siya. Inasad lang kasi alam niyang crush pala ni Main daw, si Alden. Yeah, pero cute yung part na yun. Oo. Yun yung Actually, July 16 episode. kinilig naman ako doon sa yung biglang pinakita sa yung kaya siya naging Aldab. In Mm-mm. fairness naman, kinilig naman ako doon. Pero alam mo naman ako, Mart, kapag ka nagiging yung kunyari, yung na-hype na or ginawang mainstream, Mm-mm. Iba din naman na kasi yung ko. pagka-hype ng time na yun. To the So, point na nabuhay na naman yung network war ng malala during tsaka in that fairness, time. kawawa din talaga yung Showtime noong time na yun. So, in fairness, Aldab is a phenomenon. Sinabi ko din yan doon sa Love Team episode. Phenomenon talaga sila. Kasi grabe. I mean, it was short-lived. Kasi hindi naman na Mhm. sila Love Team hanggang ngayon. Wala na naman ang Kalye serie ngayon. At saka nag-plateau talaga siya. Pero still, you cannot deny that, it was a new era or a new phenomenon of noontime show viewing. Parang Yes. not even Pera o Bayong can match it. Or Laban o Bawi. Laban ng bawi. Hindi. Iba talaga. Iba. To the point na affected pati ibang network. Yeah. Ang siguro mali-level ko siya na phenomenon because in all fairness naman, you have to give it to them, Wawawi was also a phenomenon. Oo. At hindi ko alam bakit hindi tayo nagbanggit ng segment sa Wawawi pero favorite ko yung Wheel of Fortune tas yung may kantanong. Kaya 'di ba dala-dala ni Willie yan Saan kahit siya? saang network siya pumunta, yung Wheel of Fortune at kantanong na yan kasi in fairness nag-enjoy ako humula diyan. Di ako fan ng Huawei pero ang napapanood ko nun. Nakakapanood ako nun kasi nanonood yung helper namin. So napapanood ko doon Misfit Room. Oo nga, oh my gosh, may ganun. Correct, Kaya ako oo. naaalala yung I Vote Them. Oh my gosh, oo nga. Ako naman, nanonood ako ng Wawawi nung una naman kasi nga, nung bata pa ako, basta napanood pa namin yung pilot episode yan sa TV mismo. Tapos gusto ko yung si Willie, yung magbibigay siya ng joke. Ay, yung magtatawag siya ng audience, tapos yung audience kailangan may prepare na joke para mabigyan ng 2,000, parang ganyan. Tapos meron Mhm. ako noon grade 5 na ako noon anong hayop ang pogi? De pogita. Feeling ko papasa yun feeling ko magkakaroon ako ng cash doon. So, yun yung medyo inasam-asam ko na maka-join ako. And then yung Pepe Puri, di ba? Right. Oo nga. Oo, na hanggang Nabit-bit ngayon pa rin din, niya hanggang ginagawa pa sa ano. Christmas party. Yeah. Tsaka bit-bit niya kung saang network siya pumunta. Kahit ba sa GMA or ABS, Yeah. sa TV5, nag-Hepe pa rin. TV5. Oh, may peppery. Oo. Imagine mo na peppery mo yung mga GMA stars. Oo. My gosh, ang dami na nating chika, but after this commercial break, eto na yung mga moments talaga, mga single moments ng noontime shows na tumatak talaga sa amin or hindi namin makakalimutan. I'm sure yung iba na pasadahan na namin, but enumerate lang tayo ng mga mangilan-ngilan. That is when Rewind a Throwback Podcast returns. Stay tuned. Mainit na diskusyonan, Masarap na kwentuhan, malinamnam na usapan, at nakakagising na balitaktakan. parang kape lang.
My name is Jeff. And I'm Weya Angeline Join us in our conversations at Coffee na Lang Dear Podcast. Okay, we are back here on Rewind a Throwback Podcast and we are talking about our favorite noontime show moments and I'm still with Mart na lumaking nanonood ng noontime shows. Ako, okay lang. Kaya, ewan ko nga, ang dami ko ng kuda siya, hindi pa masyadong kumukuda eh. Pero, dito natin malalaman kasi ito na yung mga favorite noontime show moments. O sige, para mapainit naman natin, ako na mag-uumpisa. Ang isa sa mga unforgettable moments ko. Si Mahal tsaka si Mura. Alam mo, bless her soul ni Mahal, no? Akala ko talaga babae si Mura. Sobrang cute niya dati. Sobrang cute niya talaga with her wig. Na tanda-tanda ko yung una nilang appearance as ang tawag sa kanila Power Pack Twins. O di ba ang cute pa ng pangalan? Para naka-orange sila na pang cheerleader outfit. Tapos si Mura, ang cute-cute nung hair. Kaya akala ko talaga babae siya. As in, basta ang cute-cute nila. Tas siguro it also adds to the fact na si Mura kasi mas naiintindihan natin magsalita, 'di ba? Ang salita. So yun, pero ang cute-cute nilang dalawa talaga. As in, alam mo yun, hindi naman sila laughing stock ha. Although at times nagiging ganun yung sa show. Pero ako for me lang, tuwan-tuwa lang ako sa kanya kasi ang cute-cute nilang dalawa. Yung parang perfect talaga silang twins. So, yun. And another set of twins, syempre ang Jaboom twins, si Jaja at si Boom Boom, di ba na Naman nag-start nagka- yung Jabu. sa magandang tanghali ba yan? Talaga, doon na sila nag-start. Wait, masayang tanghali ba yan? I think. Oo, basta sa MTV. Alam ko doon sila na nagsimula. I don't know, I don't remember kung paano, saan, pero doon sila. Tapos nagkaroon ng shampoo commercial. Oo. So, ang galing din kasi yung Jaboom twins, ano din yan eh. Naging phenomenon din siya for a time. So, wala. Super nakakatawa. Ayun nga, kaya nagkaroon ng commercial ng shampoo, di ba? Commercial, oo. Doon ko lang sila kasi nakita sa commercial. Tsaka sa Encantadia. Ay, ang ano na, bago Encantadia, meron pa silang Laugh to Laugh sa QTV11. Talaga? Ano yung Oo. sige, wag na natin pag-usapan. Gag show, si Ryan Iliana kasama nila. Yeah. QTV Okay. girl ka talaga. Of course. Ikaw na. Ikaw naman na mag-share. Para ano na lang, para both networks. Nagpaparinigan sila ng ratings lagi. Yun yung bumuhay. Yun yung naaalala ko sa unang network core memory ko. Nung nag-aaway sila on air, nagpaparinigan sila. Joey De Leon versus Willie Revillame. Di ba medyo recent na yan? Di, ancient yun. Si Tony Gonzaga pa nga nandun sa Eat Bulaga nung nagpaparinigan sila. So magandang tanghali ba yan pala? Nagpaparinigan na sila. Yes. Yes, alam mo nagpaparinigan sila. Nagpaparinigan din sila na, nasuspend, mga ganyan-ganyan. Oh! Ganon sila kalala dati sa parinigan. Tapos si Willie nagpaparinig din, si John Estrada. Kaya fun. Bakit kaya, Ewan ko, no? fun siya for me, bilang audience. Kasi nakakatawa. Inutusan kaya sila na gawin yun? Ewan ko. Ikaw nakakaalam sa mga And I don't showbiz know thing. either. So, I Pero ngayon cannot say bawal na anything. yun, di ba? Ginagawa pa rin naman nila eh. Siguro mas subtle lang. Mas subtle lang. Dati talaga, opening number pa lang nung nagpaparinigan na. Oo. It's just very, very fun. As a kid watching television. Speaking of suspension, naalala ko kasi nga yan nga lagi nasususpend si Laweli, no? Yung, nung pilot episode ng Wawawi, meron siyang LaGuardia's Angels kasi si ano pa yung naalala ko yan. MTRCB, ano tawag sa MTRCB Chair. na head? MTRCB chair pa nun si Consolisa LaGuardia. Yes. Tapos, meron LaGuardia's Angels doon na kapag meron siyang bibitawang salita, merong magbabuzz. Tapos parang saglit lang yun eh. Parang after a while, nawala din siya. Pero wala, ang funny lang. Ang dami ring inaano yun nila Guardia, no? I remember. Kasi dyan natin ipapasok yung Regine Velasquez and Shasha Padilla. Lagi ding inaano nila Guardia sila. Pero next week pa yon. Next week pa yun. Huwag ka Okay, masyadong next week. excited. Naalala ko lang. Oo. Takot yung mga shows dati sa suspension. Kasi syempre, dahil 'di ba? Imagine ang hirap nung
For sure, yung SF-SF, ang hirap no ginawa nila dun. Kasi Oh. biglaan yun eh. Hindi, tsaka medyo weird, no? Kasi ngayon na uso yung mga napapansin lahat sa shows. Pero ngayon pa walang mga Walang suspension na gaganap. suspension. Oo. Oo. Walang Dati suspension. onting suspend na. Hindi pa Oo. uso cancel culture nun. Correct. Ang suspension ang uso dati. Tsari, Mm. ano ba yun? Ano pa ba yung Okay. What alala ko? else? Sige, ako din mag-iisip. Well, Rico Yan's passing is really one of the saddest Yes. moments on noon time. Television. Kasi at that time, host siya ng MTV, di ba? MTV. Tapos parang yun nga, it was a shocker for everyone and it happened Holy Week. So parang my gosh, ang tagal bago sila nakapag-grieve. Parang the following Monday pa, di ba? Yeah, and yun yung alam mo, in fairness din naman sa mga noontime shows natin na they really pay tribute to the hosts who pass. Mm. 'Di ba? Kasi like si Francis M na it was in Itbulaga yung announcement. Then si Franco ng show ng hashtags sa Showtime, 'di ba? And ang hirap mag-prepare nun kasi biglaan lagi, 'di ba? Yung parang uy, biglang kailangan ng puting outfit, kailangan ng ano. Tsaka very real yung tears. Anong tribute kay Francis M sa Itbulaga? Week long yung kay Francis eh. Naalala ko. Napanood ko yung episode na in-announce. Bago mag-end yung show, in-announce ni Vic Soto na 12 noon namatay si Francis. Tapos nandun lahat ng cast. Tapos they were crying na din. Tapos Oo. nag-ask siya ng moment of silence for Francis. Tapos yung mga episodes na sumunod na, puro hindi pala by the end of the episode. Kasi naalala ko, may time pa sa itaktak mo na nag 1 million ata, inanalo. Tapos parang trinibute nila yun kay Francis. Kasi parang, nandito si Francis, pinapanalo ka niya na ganyan, 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 ganyan. Naalala ko yun. May ganun ah. Mm-mm. Tapos, Mhm. Saturday nun, ewan ko, puro yun. Para siyang Itbulaga na may funeral. Kasi pinapakita rin yung funeral ni Francis. MTV din naging ganun din kay Rico yan. Naalala ko. Hindi ko na Pinapakita masyadong rin yung matandaan yung funeral. kay Rico. Si Pia Guanyo pa yung nasa Green Lasal Hills. Green Hills. Lasal Green Hills yung time na yun. During MTV din. Mhm, mhm. Fast Okay, forward to Francis. Si Pia din pala ata. Well, oo. Mm. Okay, naging serious na tayo. May they rest in peace. Yeah. Bless their souls. Pero, well, mga siguro mga victories. The first winner of game ka na ba? Alam ko it was a weekday, si Arthur Dizon. Gusto mo naalala ko pa yung name niya. Weekday yon kasi final exams. Tapos bago mag-Christmas. Tapos nanood ako ng game ka na ba? Kasi nga, maaga nakauwi. Tapos sabi ko, uy, first time ko mapapanood yung game ka na ba in a noontime Lahat. na oras. Noontime slot. Tapos nanalo yung winner. Ang ganda. Si Art. Tapos alam mo, akala ko magiging artista siya. Bakit may itsura siya? Hindi naman. Akala ko lang kapag kami nananalo, nagiging artista. Parang Starstruck, Star in a Million. Yun lang. Pagkakamali ko po yun. Pero parang di naman uso noong time. Uso ba yun? Pag may nanalo? Hindi. Artista Akala yun. ko nga kasi Starstruck, Star in a Million yung peg. Para oo Yes. nga pala, hindi nga pala. Kasi nakita mo naman yung kahit naman sa mga MTV, yun nga yung hilig ko, di ba? Nanonood ka ba ng Bulagaan before? Hindi. Parang a few times. Talaga. Kasi well, for me kasi Bulagaan is yun yung look forward ko nung bata ako. Pag nanonood ng Bulaga. Kasi yun yung fun moments nila. Kasi pag pag may mga games sila, very serious din naman in a way. Pero yung Bulagaan kasi, all laugh. Nakakatawa, yung mga knock-knocks. Okay, favorite ko dyan sa Bulagaan, I remember, is yung laging kahit anong words pa yung knock-knock ni Vic tsaka ni Jose, ulit-ulit yun, pero hindi nakakasawa na yung sing a song yung lagi nilang kinakanta. Yes, naalala ko yan. Hindi ko rin alam for some reason bakit ko siya naaalala. Tapos nagbe-blending pa sila, sobrang nakakatawa. Tsaka also yung postisyon ni Alan Kay, na until now, nag-resurface siya one Oo time. nga kaya nga nagpo-viral nga rin yan. Ano ba nangyari? Bakit ba nahulog? Kumakanta lang siya. Bilang si, 'di ba? Si Alan Kay, nagko-comedy bar, singer. So, kumakanta siya. Feel na feel pa niya yung kanta. Tapos biglang nalaglag yung postisyon niya. Oh my gosh. Pero, napanood mo ba yun? Oo, Again. napanood ko yung clip sa social media.
To the point na kahit sila Vic, hindi napigilan. Kasi naman, medyo funny naman talaga. Kasi ano siya, unguarded moment. Yes. So, kakaloka. Ano ba yun? Kahit naman sa ibang segments sa Itbulaga, may mga ganun. Kahit yung mga contestants na nalaglagan sila ng mga postisyo. Shocks. My gosh. Ako, Sino pa hindi ba ko na? nabanggit yung segment na to kanina. Pero ano din to mapapanood mo to sa YouTube. Yung Hi Ka Diva. Yung, Si, ang nandyan si Musika, si Karel Marquez, si... Basta yung mga singers nun, sila Michelle Ayalde, yung mm mga singers na MTV noon. Tapos, parang Hindi si Real lagi, Marquez nun. singer naman kasi si Karel, di ba? Mm-mm. Tapos, may musical director doon. I forgot ko si Homer Flores, basta may MD. Or si Mel Villena. Sorry, it was Mel Mel Villena. Villena. Yung Mm-mm. tataasan niya yung notes, tapos itatry na ang kanta yung Oo, I Will alala ko Always yan. Love You. Tapos tataasan niya yung note. Ganyan. Tapos, was it in It Bulaga? Yung ewan ko, sa lista yata ako pero gusto ko yun. Yung nahuhulog sa tubig. Sila yun. Yung biglang, yung bababa yung upuan, tapos may mahuhulog Ah, sa tubig. sila Anong yan. context nun? Anong segment yun, if you can remember? Nagkaroon din ng ganun. Naging ganun din si Pinoy Henyo. Huhulaan mo. Ah, Pag di ka nakahula, malalaglag ka. Doon ko naalala si Julia Clarete na nahimatay. ano nangyari kay Julia? Claustrophobic pala siya. Noon lang na nalalaman. Oh my! Tapos nahimatay siya. Nahimatay siya na nasa loob. So, nagpanic. Ang kausap noon, parang kabatuhan ni Julia noon, si Alan Kay. So, sabi ni Alan Kay, parang sinalo ni Alan Kay yung show. Sabi niya, magbabalik kami. Kasi nahimatay na si Julia dun sa Pinakita na water. nahimatay? Hindi. Buti naman hindi. Kasi focus na nila kay Alan Kay. Kasi So as in nagtatakbuhan na yung talagang host nun. seryoso. Oo, seryoso Okay. nun. I-send mo sa akin yung clip na yan. Gusto ko siya makita. Sige, biglang nag-commercial break nang wala sa oras. Kawawa naman si Julia. Claustrophobic pala siya. Actually, marami namang ganong moment si Julie. Yung may nanginig siya, ganyan. Isa pa siya, si Calia Serie. Nahimatay din si Maine Mendoza. Yan, parang naaalala ko yan. Bakit nga ba? Sobrang init daw. I remember, nanonood kami noon sa isang restaurant sa may BF Homes. Kasi lahat ng staff, lahat ng customer, nanonood kami. Tapos lahat sila nagsigawan nung nahimatay si Maine. Very vivid yung memory ko nun. Kasi medyo pa siya. Very, very Aldab Dois kasi siya. So, my love Oo. for them. Oo naman. Hindi naman din At saka maikakaila. tsaka first time ko makakita na lahat ng kumakain sa restaurant, tutok na tutok at affected na nahimatay si Min. Grabe. Grabe, again, Aldab is a phenomenon. So Mm-mm. talagang, my gosh, hindi Tsaka live mo, show kasi. Pag live show, di ba, marami kang hindi may ah, iwasan. Like Pauline Luna, nahimatay din siya during One for All for One. naaalala ko sa MTV na may mga ganyang ganap. Hindi siya clear eh. It wasn't clear because patapos na yung show, pero kasi di ba usual naman yun lagi, yung nagkukulitan, yung naghahampasan ng mga, ano ba yun? Hindi ko alam hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano yun, yung mga nasa paper plate. Yung parang whipped cream. Ah, um, basta Whipped yun, cream na ata tapos, yun. Icing. icing, parang ganon. Tapos, isa sa Jaboom Twins, parang pinakita sa na umiiyak siya. Kasi hindi ko alam kung meron bang nabasag na fishbowl or anything. Tapos basta yung icing naging pink. So hindi ko alam kung dugo ba yun o pink talaga yung icing. Tapos nag-cut na. Tapos pero parang Alam mo siya kanina. hindi ko, alam mo kung anong funny. I think it's on the same day that happened na nanalo yung game ka na ba? Tsaka yun. Alam kasi ganun din or kung hindi the same day, the same week yan na yung final Mm-mm. exams ko. Kasi ano yun hindi yun Saturday yan. Gitna ng araw ko yun napanood. Gitna ng linggo, I mean. So, again, yun yung mga lagi ko napapanood, yung mga last parts of the noontime shows. Kasi nga, after nun ay yung drama. So, sa 2006 ko lang naman hindi nagawa yan kasi katapat nun ng Itbulaga at saka ng Wawawi nun, QTV Gems. Sa Yung QTV. QTV, Jeff. Yung At mga least nung replay time show ng, pa din yan. hindi siya noon time Hindi show. ba? Mga replay yan ng telesine. I mean, noon time, din siya. Nasa noon Slot. time. But anyway, so, Oh, yun. another. Mm.
yun yung naalala ko na merong sakitan. Hindi naman sakitan, pero basta hindi ko alam kung may nabasag ba. Pero kasi nakita ko, inaano niya yung buhok niya. So I'm not really sure if it's the whipped cream, the icing, or Dugo. dugo. Yun, or may Dugo. nabasag. So, hindi ko alam. Pero nagagano na din pala sila sa MTV, yung mga icing. Oo, yun nga eh. Lagi pa, doon ko siya nakikita eh. I think habit nila yun eh. Hindi ko alam. Na binabalik Ah. ngayon sa All Out Sundays, di ba? Yung banda okay. Pero instead of icing, flour, or powder. Bulagaan din naman icing. Ay, oo. Actually, sa Bulagaan, yun nga eh, alam mo habang kinikwento mo yung Bulagaan kanina, I remember na nanonood din naman pala ako at times. Tapos yung nag-aanuhan kasi ng icing, tapos tinatry na mag-iwasan, di ba? Saka yung Mm-mm. mga naka-uniform sila. Tapos Yes, favorite ko sa talaga akin si Leila Kuzma. Hindi si Cindy Corletto. Okay lang naman din si Cindy. Pero, alam mo, may kasabay si Leila. Hindi ba dalawa sila dyan na ganyan? Si yung singer. Sino na nga yan? Sa Mojo Fly, yung singer ng Mojo Fly. Sino yun? Basta may kasabay si Leila eh. Dalawa Hindi sila ba eh. Zetlana? Something like that. Hindi eh. Wait nga. Pero in all fairness, sa lahat na naging co-host ng Itbulaga, naging gorgeous girls talaga. Like, si Christine Jacobs, di ba? Yung mga yan. So si Christine Jacobs ba ay first time, ay sa Itbulaga ba siya nag-start? Itbulaga muna siya. Yes. 90s siya sa Itbulaga. Tapos naging MTV, Okay. di ba? MTV ba? Yes, nag-MTV siya for a Ah. time. Pero kasi I've always known Christine Jacob as parang a morning show host. Mas Itbulaga muna siya. Okay. Ngayon nasa CNN na siya. Si Mickey Fergols ang naaalala ko Mickey na Ferrios. nag-Itbulaga at saka nag-MTV. So alam ko sa MTV sila nagka-develop pa ni Archie Alemanya, if I'm not mistaken. Mukha naman. Dami rin controversy ng mga love na yan sa noon time, no? Oo John naman. Estrada. Hoy. Wag yan, char. Wag ba yan? Pero hindi. Totoo naman, ano naman siya, di ba? Na ano Ano naman. naman yun Hindi, I Oo. think si Di naman Leila, siya open si seat, Leila tsaka si Tony yung tinutukoy ko. May isa pa. Zetlana ata. Yung singer yun. Yung kasabay nila. Sila yung lagi kumakanta sa opening. Hindi Tapos ko hanggang sa masyado. pumasok yung singer ng Mojo Fly. Tapos si Cindy Corletto na naging Diana Meneses. Akala ko naging Diana Meneses si Cindy Corletto. Pinalitan. Hindi, I mean, pinalitan. Okay. Nung pag-exit ni Cindy Corletto, nagkaroon ng Brazilian girl. Pero Mart, ano mang gawain ni Vanessa Del Bianco sa magandang tanghali ba yan? Host din. Okay. So yun yung mga love affairs. Of course, si Pia Cindy Vic. and Vic. Then Vic. Pia and Vic. Pia Vic. Naging Cindy and Vic nga ba? Hindi, love team lang sila. Naging Love team. kasi Daddy Dido do days yun eh. Correct. Love team. Si Pia yung legit. Pia. And then Pauline, di ba? Tapos, Shara and Paolo. Shara and Paolo. I mean, we all know it's just a Oo. love team. Pero, in fairness, naging legit yung love team niya. And crush pala namin sa bahay si Paolo Ballesteros before. That's why I was so happy when he was paired with Roxanne Barcelo in Kahit Kailan. Kasi nga, ang gwapo ni oo Paolo. nga. Tsaka parang feeling ko deserve ni Roxanne. Kasi nga, favorite ko si Roxanne dati, di ba? Feeling ko deserve naman niya ng gwapo kasi nga, si James napunta na kay Jolie. Gusto ko si James tsaka si Roxanne na napunta kay Jolina, di ba? So, may kinalaman naman po ito sa noon time show kasi si Paolo yun. Yan yung isa sa mga projects niya. Tapos, naging love team din ni Paolo si China Ortaleza. China. Sa Ikaw Lang Ang Mamahalin. Pero sobrang Yes. saglit lang kasi pumasok na si Richard. In fairness kay Paolo, ang dami rin niya ang dami rin niyang pinagdaanan na Naging, pala siya, upcoming leading leading man dapat. Bagay naman kasi sa kanya before. Basta crush namin si Paolo dati. Ang gwapa naman siya dati. I mean, gwapa naman siya ngayon. I mean, iba pa. May, yung matinee idol. Actually, kamukha yung si Alden nung bata eh. Oo. Bata-bata. Kaya nga, di ba, merong Lenten special na Star. Yung siya, luma na yun. Yung Star, siya yung bida. Ay, siya yung title role na Star. Tapos na masama ugali niya? aksidente. Hindi ba? Hindi naman yata. Kasi na-aksidente na siya. So, parang most of the show, coma siya. Tapos ang ending, namatay din siya. Parang ganun. Ano pa? Siyempre yung mga
yun coming from your parinigan kanina. Pero ito, hindi pa siya noontime show nito. Pero, well, variety show na rin naman siya nun. Si Vice Ganda, tsaka si Bless His Soul, Tado, sa Tado. Showtime. Alam mo kung bakit ko hindi makakalimutan yan? Sa bus Bakit? ko yan napanood. Yung sabi niya, huy, may nag-aaway sa nag-aaway si Vice Ano ba sila tsaka si nag-away Tado. nun? Hindi ko napanood yun. May mga sinabi si Tado na mga jokes. Tapos, si Vice napikon. Tapos alam mo napikon siya, nainis siya kasi, eto, like this microphone, yung dinabog niya talaga, di ba yung mic doon pag judge ka sa Showtime, Ganun, yung sa ganun. taas, yung mahaba, Mm-mm. nababalik ko. Pang Dinabog meeting. niya talaga. Ganun. Dinabog niya talaga. So sabi niya, ay, nainis siya, oh. Pero hindi ko alam masyado yung context kasi nga, nasa bus kami. Pero, mapapanood yan sa YouTube. Bakit nag-sorry si Sherry Hill, bless her soul, kay Vice? Hindi ko rin alam yung context. I Tapos think, nagkaroon din ng Rosana Roses versus kay Vice. Jessica Soho yata yun eh. Yung parang Kay Sherry Hill? isa si Miss Sherry sa mga nabwisit kay Vice. Basta meron kasing face si Vice, di ba, na nag-trending siya for not so good reasons. Tapos isa Yeah. yata si Miss Sherry sa, tapos ang ganda nung pinakita ni Vice na, very solemn, very soulful, very inspirational. So parang, at least, nag-iba yung perspective niya towards Vice. Kaya siya nag-sorry. Kasi, nahusgahan nga naman niya because of one incident. And then, for Rosana naman, sinabi niya murahin yung teacher. Oo, sinabi niya daw, murahin mo yung teacher mo, hindi niya tinuro si ganito, ganyan si Jose Rizal ata or something. So, kaya Ano ba nagkaroon naging ng issue ng Showtime na nakakatawa? magpasikat. Wait lang, nasuspend din ba yung Showtime? Yes, kaya nga nagkaroon ng magpasikat. Tapos, Yeah. gusto rin i-suspend yung magpasikat kasi hindi naman daw nagbago ng format. Nagpalit lang ng Same din. pangalan. Pero ang favorite ko sa Dami rin Showtime, yung ang judge ay si Gladys, si Alessandra De Rossi. Tama, si Gladys, si Alessandra De Rossi, si Ryan Bang. Basta yun yung best set of judges. Tapos, hindi sila ma-eliminate. Parang kung may papasok, yun lagi yung matatanggal na judge. Kasi nga, sobrang na-enjoy kasi yung mga nagdadrama-dramahan sila. Oo, totoo ako sa drama ni Vice at ni Gladys. Oo, tas ginagaya pa ni Vice nun si Agua Bendita kasi si Alessandra, di ba, Ah, nasa Agua Bendita. si Wowa. Yun. Tas kapag wala nang maisip, yung parang, daman-damahan nga tayo, Alex. Gagano na lang si Vice. Pag wala na siyang maisip na pasample. Tsaka isa pa na uso dyan yung may nag-text. Kaya nga, di ba, in fairness, bagay naman sa Showtime yung trending capital of the Philippines, at least before. Kasi nauuso pa lang yan at that time, yung Twitter. Tapos lagi sila nagtitrend kasi ang dami nilang pinapauso yan. May nag-text, yung May nag-tweet. sample. Oh, nagkaroon din pala ng may nag-tweet. Tapos, yun nga, yung mga judges. Basta ako gusto ko yun. Tapos, naisip ko rin naman, kung gagawin silang noontime show, ang ganda na nagkaroon na ng mga bagong segments. Kasi, puro performance, di ba? And actually, maganda nga na maibalik din ng Showtime yung ganyang aspect. Kaya lang mahal na kasi yan ngayon kasi ang dami. I mean, Nabore ako pwede sa na mga siya ulit performances. ngayon. Pwede na siya ulit ngayon because, well, patapos naman na tayo sana sa pandemic. Pero before, hindi pwede kasi syempre limited lang yung di ba? Tao. Tapos laging magsuscore pa yung mga audience. Oo. Tapos si Kuya Sikat Kim sila, magbibigay Kuya ng Kim. trivia. That was so nice. Tsaka, yun nga, yung gusto ko yung magbobotohan talaga sa judges kung sino yung ma-eliminate every Saturday. Yun lagi may pasample. Tapos si Jong. Kasama pala si Jong nun. Jong, Ryan Bang, si Gladys, si Alessandra. Tapos si Ate Dimples naging judge din. Tapos nag-giveaway siya na siya na lang yung magpapa-eliminate Si para Ryan? si Ryan magstay. I remember that. Oo. Na hindi ko Oh, bagets emotional kung... pa yung nun, pag may matatanggal. Jurado or Oo. burado. Yun. Yon, correct. Oo nga. Sino ba nag-tag ng name na Madlang People? Yun Kumalat. talaga yung gamit nila from the very Gamit nila. beginning. Madlang people. Kasi naalala ko, si Francis Magalona ang nag-tag ng Dabber Cats. Oh! Hmm. Hey, Martin, hindi mo pa sinishare yung isang magandang noontime show moment. Yung Seamless. Sasabihin ko pa lang yun eh. Yung seamless na. Okay, Dun, papasok ko pa lang eh, kasi kayo na pinag-uusapan Sorry. natin yung end of the show eh. Ano din yan for me? Nostalgic din sa akin. Yung seamless na sisigaw si Francis M. Kasi mag-split screen na yung Itbulaga tsaka Star Talk. Tapos tumawid na si Joey Dela yun dun. You know, and I didn't know that it even has a name. Seamless.
Na seamless kasi seamless yung transition, di ba? Tama. Transition. Pero hindi ko alam na may ganon-ganon. Pag magtatapos na yung Gusto ko yung lang Itbulaga. lagi yung may split screen na nasa Mm-mm. set na ng Star Talk. Tapos lalabas na yung ang susunod na programa ay rated PG. Yes. Actually, magandang yun eh. Magandang transition yun to the next show. Especially pareho silang live. Oo, Kasi pareho kasi silang live. Like sa Itbulaga, tinatanong nila, ano bang mangyayari today? Ano bang pag-uusapan sa Star Talk today? Parang ganun. Oo. So, para at least, hindi bibitaw yung audience mo for the next show. Star Talk, Nakakamiss yung ganun. nung nabuhay ako, Star Talk na lagi after Itbulaga. No? Kasi, ang nasanay naman ako, MTV, after MTV was Ang Munting Paraiso. Kaya di kami nakakanood ng MTV kasi nanonood kami ng Ang Munting Munting Paraiso. Paraiso. Oo. And Sino yung then, Munting Paraiso? my gosh, you don't know? Connie Reyes, Ronaldo Valdez. Yung family drama na inspired by Seventh Heaven. Speaking of Connie Reyes, di ba Itbulaga siya? Yes. Sobrang loyal na sa Itbulaga, hindi siya sumama sa paglipat. Ay, sobrang loyal na sa ABS, hindi siya sumama sa paglipat. To the point na na-cancel yung Connie Reyes on camera. Tama ba yung pangalan? Hindi siya na-cancel. Naiwan nga yung Connie Reyes on I mean, camera naiwan eh. pala. Yes, and it was before Munting Paraiso, Connie Reyes on camera siya. Paiwan siya. Fairness naman to Tita Connie. So sa ABS siya naging loyal at the time. Kasi pumasok lang naman siya. Ay, hindi. Pero pumasok siya sa Itbulaga, wala pa, nasa RPN pa. Oo. Eh well, baka ayaw na niya magpalipat-lipat kasi lilipat na naman yung Connie Reyes on camera. Yung chance. Grabe, no? Dati nakakatawa yung uso din yung mga lipatan ng network. I mean, lipatan ng shows. Hindi artista lumilipat, shows ang lumilipat. Shows ang lumilipat. Like Student Canteen, Oo. EBS, GMA. Ano ba mga, Pilipinas Win na Win was a memory for me. Just because nagulat ako kay Chris Aquino na nag-time siya. Pero kasi yung game ka naman. But still, it was a different, iba yung noontime show hosting. Yes. And then, gustong-gusto ko yung, yung Pilipinas, win na win. Yung hand gesture na maglalagay sa, Win na win. Oo, pero alam mo, kahit short-lived yung Pilipinas win na win, yung theme song talaga niya, talaga sa akin, nag-resonate until now. Kahit paulit-ulit lang, hindi ko din alam kung bakit. Mas naaalala ko pa siya than Happy Yippee Hey. In fairness naman, kahit loyal EB Dabarkads ako, hindi, naalala ko yung mga theme song like Happy. Yung Happy Yippee Hey, alam mo, nagtagal sana yan kung sinaga nila. Nagbabarangay din sila, naalala ko. Oo. Tsaka kung hindi nila din masyadong init-bulaga-ish. Itbulaga-ish yung kasi. Oo. Hello, coming pa lang from the title. Eat Bulaga. Happy, yippee, yay. O, diba? So, medyo, talaga. Kumbaga naka-pattern doon. So, parang, in fairness, it's Showtime. May Tony pa, diba? It's Showtime was really a perfect replacement. Or the perfect, the perfect show for noontime. Kasi ang ganda nung, should I say camaraderie? Ang ganda nung, basta yung chemistry ng hosts. Na di ba Vong and Ann lang naman yan originally, di ba? Tapos nadagdag si Kate, tsaka si Billy. Tapos nung naging host na si Vice Ganda. Pero hindi mo iisipin, hindi nga pala host si Vice. Ano nga lang pala siya, horado na hindi nabubura. Pero hindi siya host ng Showtime. Pero tingnan mo, siya na yung naging figure ng Showtime. So, ang bilis, ang ganda, grabe rin ang ikot ng And yun nga, mukha ngayon, ang dami na namang mangyayaring changes sa ating noontime. So, abangan na lang natin. Pero ikaw, Mart, bakit ka ba noontime show viewer? Dad ko kasi talaga. Fan na fan talaga siya ng TVJ, Itbulaga. So ever since, kasi to the point na nag-aaway kami. Pag maglilipat ako ng channel ng 12 noon kasi gusto ko manood ng ibang show. Cartoon or whatever. Hindi pwede. Kasi nope, bawal ilipat. Nagkaroon pa ng moment na kami ni Mami nanonood kami ng Wawawi. Nagagalit siya. Lipat namin sa Itbulaga. Parang kami magdadabog kami ni Mami. Parang ba yan? Tsaka Showtime din. Nagagalit siya pag nanonood kami ng Showtime. Ang galing because it has been a part of your life na. I mean, you don't live with your parents anymore and your dad has passed. Pero hanggang ngayon, lagi mo pa rin ako kinikwentuhan ng mga Itbulaga, ng mga kung ano yung nangyayari. Nakakapanood pa rin kasi ako. Right now kasi dito sa condo, it feels like home. Pag nanonood ako ng noontime, naririnig ko yung commercial. Alam mo kahit ano lang siya.
kahit naririnig mo lang siya, tapos you're doing your errand, parang feeling mo, bata ka pa rin. May Alam ganun mo, siyang feeling eh. may truth to that na sa akin naman, ako hindi ako viewer, di ba? Pero nagkaroon ng time na it gives me comfort, yung Wawawi. Yes. Because pag bakasyon, yun yung mapapanood mo na parang nakabukas lang yung TV mo sa bahay. Pero, nakikinig ka lang, hindi ka masyadong nanonood. Pero Mm-mm. yun. Tapos, may time in 2010 na natatakot ako maiwan sa bahay. Hindi ko alam kung bakit. Takot ako sa Momo. Panonood ako ng Showtime, tsaka ng Wawawi. Tapos, kaya, dahil doon, alam mo yun, na-add pa sa playlist ko yung tan-taran, chuchurut, churut na kanta. Kasi yun yung laging tinutugtog sa yun yung laging tinutugtog na opening ng Wawawi. As in, Wow. araw-araw, magpapasayaw siya ng audience at yun yung tugtog. Mm-mm. 'Di ba? So, hindi ko rin alam kung bakit ganun. Parang masaya siya. Pero again, I admit I'm not a fan of the daily noontime shows. The Sunday noontime shows, yes. Pero yung weekend, hindi. Yung weekday, hindi. Na I don't know din kung bakit. Siguro kasi nga, galing to kay Attorney Tin Punzalan. Pareho kami ng sentiments. I think, Naalala ko to. Oh, go. naalala mo, di ba? Yung sabi niya parang, ang init-init daw pag nanonood siya. Lalo na yung magandang tanghali bayan. Yung, ang init-init na ng araw, tas yung ilawan, yung Camera. cinematography, yung camera, na parang, ano ba, ang init-init na nga eh. Tas ako din, ganun, alam mo yun, siya yung nag-voice out nung feeling ko na, bakit ba ako din hindi ako mahukok? Pero ngayon, pag binabalikan ko siya, grabe yung nostalgia na nafe-feel ko kasi nakakanood lang naman tayo talaga ng noontime shows pag summer vacation, di ba? So, talagang mainit. Yes, or pag may O kaya, exam. pag may exam, or kunyari may sakit tapos absent ka, Mm. di ba? Kaya gets ko yung mainit na feeling kasi ang init na nga, nilalagnat ka na tapos yung ganun pa yung mapapanood mo. Pero, pag binalikan mo ngayon, as in like yung MTV and Wawawi for me, sorry kasi nga hindi naman ako sobrang Itbulaga fan, no? Pero yung MTV and Wawawi for me, dati ganun yung feeling talaga na, uy, bakasyon ngayon. So, Mm-mm. makikita ko sila, like, hindi ko sila normal na napapanood. Tapos excited ako kasi drama na after. So, yun talaga yun. Kaya lang naman ako nakakanood dati ng mga noontime show, especially towards the end. Kasi nga, nag-aantay na ako ng drama sa hapon. And wala. So, nostalgic siya for me. Kaya magandang representation na ikaw, na fan ka ni Wawawi, MTV. Ako fan ako ni Eve. Hindi ako fan. Hindi ka ba Kailangan fan? niyo mong kalaruhin yan. Viewer Hindi, ako, pero hindi ako fan. Viewer. Ako viewer din naman ako ni Eve. Fan ka ng Itbulaga. Hindi ka viewer. Magkaiba Pero kasi tayo. hindi ako loyal eh. Hindi ako loyal eh. It's Like, okay. Hindi mo kailangan nanonood maging... ako ng It's Showtime. okay. It's okay. Pero Nanonood love ako. mo, di ba? Ako kasi, Love ko. literal na viewer, wala akong emotional investment. Like, Ah, na-enjoy ko lang, pero hindi ko siya yung tipong, oy, Wawawi na, oy, hindi Showtime naman na, ako oy, ganyan. MTV Alam mo, na. hindi naman ako ganyan. Uy, Itbulaga na. Hindi naman ako ganyan. But, kailangan ko pala tong Oh. i-mention. Speaking of that, sa MTV noon, may segment na winner takes all. Hindi ko alam, feeling ko na-share ko na to in one of the episodes or I always share this naman to my friends. Excited kaming mag-watch nun lagi pag Saturday kasi usually artista yung mga Yes. guest. So, one example was Kay Tagal Kang Hinintay na tanda ko doon kunento ni Lorna Tolentino na, yes, my character is Red Butterfly. So, malalaman nyo na lang kung bakit siya Red Butterfly, ganyan. And then there was a time na na-e-ere pa lang ang Recuerdo de Amor. Tapos, yung tito ko, bless his soul, tito kong ninong ko siya na, ewan ko, homophobic ba yun or ano? Or kasi bata ako, kaya gusto niya lumaki akong lalaki. Narinig niya na yung ate ko iniaya ko, huy, Recuerdo de Amor na. Na ang gina-pertain ko lang naman is yung Recuerdo de Amor cast ay maglalaro for winner takes all. Mm-mm. Tapos, nagalit, hindi ako pinapanood. Inaway ako na, bakit ka na yan? Bakla ka ba? Ganyan. Ano yun, traumatic siya for me kasi parang langya, yung winner takes all yung winner take all yata yung segment. Hindi, pero mali yung grammar, no? Okay, pero yun, yung alam mo yun lang naman yun eh. Bakit mo ko inaaway? Guess lang sila, pero alam mo sabihin ko, winner take all na, eh, inaabangan niya namin yung cast ng Recuerdo de Amor. So yun. And, huy, hindi natin to na-discuss, but of course, it is a really big noontime show moment. And me too, it was a moment for me.
The oldest Stampede. Ako di ko binibring up. Alam, kayo na pa siya nasa utak ko, pero hindi ko binibring up. Kasi it's a sad, sad moment for Yeah, it for a was a sad noontime show. moment. But hindi, kaya ko siya naisip kasi 'di ba sinasabi natin that Aldab is a phenomenon and Wawawi is also a phenomenon kasi yun eh. I mean, if you take away the accident, if the event went well, daming tao pala. So Mm. ang lungkot-lungkot nung nangyari kasi ang daming tao pala sanang mapapasaya. And it was sad also for ABS, for Maraming, Willie, for Wawawi. Kasi wala naman silang intention na gano'n. It wasn't hindi the na naman nila intention. siguro alam na ganon kadaming gusto manood. 'Di ba? Na parang it was so sad kasi ang tagal inantay ng mga tao. Parang everyday may report sa TV Patrol, 'di ba, na pumipila, pumipila, pumipila. Mm-mm. Tapos ano yan eh, naalala ko pa niyan, may exam kami sa school ng Saturday. Pag uwi ko ng bahay, yun yung balita. Ay hindi pag uwi ng bahay sa school ba, sa radyo. Na may aksidente, hindi ko akalain na big deal. Pag uwi ko na lang ng bahay, doon ko na-realize na my gosh, walang regular programming. Yung e-live, nag-a-announce ng mga pangalan, ng mga, ito yung mga pumanaw, ganyan. Parang Ang, parang typhoon level. ang lungkot. And yun nga, may libro ko ni Ma'am Charo and she was so vulnerable to share the experience that she had. Kasi they were convicted for it di ba? So, wala lang. Siyempre prayers also for those na na-affect talaga. Pero, That was 2006. yes. Pero ibig sabihin, ganun din ka-intense talaga yung noon time show culture. Kasi ang daming tao na aapektuhan and madaming tao din na hoping or Hoping. hoping na they could win something from the shows. Mm-mm. So, kaya ko na-realize na ang ganda na akala, yun nga, from the perception na ang ayaw naming nanonood ng noon time show dahil ang init-init sa pakiramdam Mm. to, hindi lang naman siya basta pala programa or hindi lang naman siya basta pala talaga any lang, kundi it gives hope, it gives Happiness. happiness Yeah. to the viewers, hope to the contestants. It Mm-mm. is a venue or it is an avenue for them to, alam mo yun, magkaroon ng kahit panandali ang saya, bonus yung Saya. cash prize. So, okay. So, abangan na natin kung ano lang ang mga mangyayari pagbabago. But I hope that na amid the network war, na hindi magbago yung naging serious tayo bigla, no? Okay Na lang hindi naman. magbago yung goal ng noontime shows na to entertain, to give, to help other people reach for their dreams. Kasi alam mo yun, tuwan-tuwa ako actually kapag yung 'di ba example yung Showtime mag-a-announce ng contestants na ito po ang or Wawawi dati na ito po ang hinahanap namin, pila lang po kayo sa ABS-CBN Audience Center, ganyan Mm-mm. ganyan for a segment ganito ganyan. So, 'di ba? Tsaka ang dami yung simple lives na change like Kimain, kay Jaboom Twins, kila Mahal at Mura, ngayon si Be The Best Winner si Karen na ang story din pala niya galing siya ng Cebu, binagyo yung bahay nila, ganyan. Tapos ngayon magkakaroon na siya ng sarili niyang bahay. Actually, So, even kay Alden. kay Alden, 'di ba, na for the longest time waiting for a break that will really catapult him to stardom. I mean, he had these breaks before pero iba rin yung nagawa ng Itbulaga. And of course sa din, Vice. sa kay Vice, 'di ba? Yung trio ng TVJ na alam mo yon, pag ako nagsulat ng article noon na yung humble beginnings nila na hindi sila sumisweldo tapos Masweldo. ngayon, 'di Yeah. ba? So ang ganda din, ang daming nabagong buhay ng mga noontime shows. Hindi naman po kami nagpapakalalim-laliman pero hindi ko rin po akalain na sa ganito mapupunta ang aming usapan. Pero 'di ba, matter of fact lang. Mm-mm. Saka like si EB. Gusto ko nga nun mag-apply dati kasi may scholar sila. May mga scholarship silang Yes. pinapamigay. Na ngayon ay mga doctor na pala or mga working na yung mga kids ngayon na yun. So ngayon tuloy, ang goal ko, halika Mart, yayayain kita tayong dalawa. Ano? Punta tayo sa Dakak Beach Resort. Hello, napaka-iconic no na. I mean, alam mo yun, Dakak, hindi siya sikat na lugar, I think, no? Pero laging naging iconic kino-commercial, siya because no? of Itbulaga. So I'm sure yan din, na-affect din sila na because of that sponsorship. Dumami for sure yung Mm-mm. Tsaka naging siya, 'di ba? It rings a bell when you see or when you say or when you hear Dakak. Oo. May isip ko din siya, yung commercial sa Itbulaga. 'Di ba? Gusto mo yung from serious to napunta sa Dakak.
Yeah, and wala, gumawa lang talaga kami ng episode because it's timely and hindi dito nagtatapos ang aming chikahan because next week you will hear Mart again. You will hear Mart and I again exchange our memories and this time it's another aspect of noontime show viewing dahil ito na yung mga Sunday shows. Okay, Mm. this is a hot pick. I am a fan of these shows because performance level, mas social, mas pinaghandaan. To be honest, grabe na after all ng lahat ng papuri na sinabi ko at inspirasyon sa noontime shows ng Monday to Saturday. Aminin na natin, pang ano siya talaga. Ang hirap sabihin, pero 'di ba? Kasi nga lumalapit sa masa. So when you watch on a Sunday, nandun yung mga talagang pinaghandaan, Yung pinagandaan from Monday to inayos, Saturday. production, talent, ganyan, 'di ba? So, excited din ako for you guys to hear ano naman yung mga amin. And of course, if you have your own noontime show memories, feel free to send in your hot takes, your unpopular opinions, your memories lang sa ating comment section in our social media accounts just search for Rewind a Throwback Podcast on Instagram, Twitter, and Facebook. And of course, do not forget to hit the follow button dito sa Spotify kasi nakikita yun. Ang dami yung nagli-listen, hindi kayo nagpo-follow. So, i-follow nyo naman para masaya tayo, di ba? Follow. And yan, just click follow. And Mart, we will see each other again or we will chika again next week for the second part of our noontime show series naman. And this time it will be about the Sunday shows. But thank you so much for, throwing it back, looking back at the memories that you had, the personal ones and the trivial ones dito for our episode. Thank you mga madlang people, Dabarkads, and Kalol. Katropang LOL. Tropang lol. Kalol. Ano man yan sa mga wawawi? Wala, no? Wala sila. Yeah. So, yung tumatagal lang pala yung mga tawag sa audience nila. Oo, correct. Charot. Hindi ka sure. Parang may maliligwak, di ba? Oo nga pala. So, yeah, and with that, thank you so much, guys. And we will see each other again next week for another wine night dito lang sa Rewind a Throwback Podcast. Have a great wine night sa inyong lahat.